Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang pinakaabangan nating lahat na mga nag-aapoy na mga patikim para sa paparating na chapter 1156 ng One Piece. Sana pala'y i-like nyong videong ito at sana'y huwag nyong i-skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter 1156 ay pinamagatang Idols. At ang title na yan fam ay tumutukoy sa pagiging sobrang popular ng Kuja Pirates sa buong mundo sa panahon ng flashback na ito ni Rox. Sa sobrang sikat nga ng Kuja Pirates sa henerasyong ito fam, ay nagsilbi na silang mga pop idols sa pinagkakaguluhan ng mga tao katulad ng Blackpink o BINI. Malalaman rin natin dito na ang tumatayo bilang kapitan ng Kuja Pirates sa panahong ito ay si Gloriosa o mas kilala natin sa pangalan niya ngayon sa kwento na Elder Neon. Sa kabila naman fam ng pagiging kapitan ni Gloriosa ay mas naging paborito pa rin ng mga tao si Shakuyaku dahil sa tinataglay niyang pambihirang kagandahan. Para naman sa mga fam na hindi pamilyar, si Shakuyaku yung dating empress ng Kuja tribe na naging asawa ni Rayleigh at mas kilala natin ngayon sa palayaw niya na Shaki. Sinabi rin dito na si Shaki ang tumatayong second in command sa Kuja Pirates at ang tinuturing ng mga tao na pinakamaganda sa lahat ng mga miyembro ng Kuja tribe sa panahong yon. Pagkatapos naman fam ng pagpapakilala sa mga pop idols na Kuja Pirates sa flashback na ito ni Rox, ay makikita na natin ngayon ang Roger Pirates na nakikipaglaban sa crew ni Gloriosa sa gitna ng karagatan. Medyo nakakatawa lang ang eksenang yan fam dahil sa kabilangan ng malahalimaw na lakas na tinataglay ng mga miyembro ng crew ng Pirate King ay tila ba hindi naman nila ito magamit ngayon ng 100% kaya naman wala silang magawa laban sa Kuja Pirates. Ang pagpipigil nga na yan fam na ginagawa ng crew ni Roger ay dahil hindi sila makapag-focus sa pakikipaglaban at nadidistract sila sa taglay na kagandahan ni Shaki. Ang mas nakakatuwa pa dyan fam ay hindi lang ang Roger Pirates ang nadedehado sa engkwentrong ito dahil pati pala ang mismong kapitan ng Kuja Pirates na si Gloriosa ay hindi rin makapag-focus sa laban dahil bigla na lang siyang nahumaling kay Roger. At kagaya nga fam ng pagkahibang ni Boa Hancock kay Luffy, ay ganito rin ang nangyari kay Gloriosa na halos manglupaypay na dahil sa labis na pagka-inlove niya sa Pirate King. Medyo nakakalungkot lang fam na sa kabilangan ng nag-uumapaw na pagmamahal ni Gloriosa kay Roger, ay mas nagustuhan pa rin ng Pirate King ang kagandahan ni Shaki at katulad nga ng kanyang crew ay nahumaling na rin ito sa dalaga. Subalit lingid naman sa kaalaman ng Roger Pirates ay isa lang sa kanilang natipuan ni Shaki at yun ay walang iba kundi ang kanyang naging asawa sa hinaharap na si Dark King Silvers Rayleigh. Sa gitna naman ng labanan sa pagitan ng Kuja Pirates at crew ni Roger ay bigla na lang nating makikita na papalapit na pala sa kanila ang barko ng maalamat na Vice Admiral ng Marines na si Monkey D. Garp. Dahil dyan fam ay nagdesisyon ng Kuja Pirates na tumakas na lang muna pansamantala at habang tumatakas ang mga ito ay ang Roger Pirates naman ang siyang humarap sa pwersa ni Garp at ng mga Marines. Sa puntong yan na nga fam naganap ang nakakamanghang salpukan ng Conqueror's Haki sa pagitan ni Garp at Roger kung saan parehong gumamit ng kani-kanyang signature attacks ang dalawa. Sa ataking yan fam ay gumamit ng espada si Roger habang si Garp naman ay ginamit ang kanyang kamao at sa lakas nga ng salpukan ng dalawang atake ay nagawa ni na Roger at Garp na makapagdulot ng matinding pinsala sa isa't isa. Pagkatapos naman fam ng napakatinding eksenang yan, ay lumipat na ang chapter sa Elbaf, kung saan makikita natin ang batang si Prince Loki na pinaplanong sumali sa Rox Pirates sa sunod na pagkakataon na bumisita ulit ang mga ito sa Warland. Yun nga lang fam, katulad nga ng nauna na nating nakita sa isa sa maikling flashback ni Prince Loki sa chapter 1145, ay alam na natin ang kakahantungan ng planong ito ng Accursed Prince.
Sa eksenang ito may makikita natin si Prince Loki na sinasabihan si Rox na isama siya nito sa paglalayag. Naiinis namang sumagot si Rox at sinabing ilang beses raw ba niya kailangang paulit-ulit na sabihin na hindi siya dumayo sa Elbaf para lang mag-recruit ng isang uhuging bata. Ang daratsyahang pagtanggi namang ito ni Rox ay nagtulak kay Prince Loki na hamunin siya sa isang laban. At syempre katulad nga ng ating inaasahan, ay madali lang nilampasan ni Rox ang batang si Prince Loki na makikita naman nating nakahandusay sa lupa at may nakatarak na isang espada sa may bandang tiyan. Dito may pinagsabihan ni Whitebeard si Rox na hindi naman raw nito kailangang gumamit ng isang espada laban sa isang musmus lang na bata. Galit namang sumagot si Rox at kagad na pinatahimik si Whitebeard. At sa dulo nga ng nasabing flashback ay nasabi na lang ni Prince Loki kina Luffy na sayang nga raw at naipanganak siya sa maling henerasyon. Pagkatapos naman ng eksena ni Prince Loki sa Elbaf ay lumipat na ngayon ang chapter sa Hachinosu o Pirate Island Beehive. Dito may makikita natin ng Rox Pirates kasama ang kanilang mga bagong miyembro na sina Big Mom, Kaido, Silver Axe at Captain John. Dito may piniliwanag ni Rox sa kanyang crew ang kahalagahan ng Elbaf dahil sa malaking papel na gagampanan nito. Sinabi dito ni Rox na kung seryoso raw sila sa kanilang pinaplano na pagwasak sa Holy Land Marisha, ay kakailanganin raw talaga nila ang Elbaf. Ipinaliwanag rin dito ni Rox ang tungkol sa dalawang legendary devil fruits na kailangan nilang makuha upang matagumpay nilang mapabagsak ang world government. At ang isa raw sa dalawang maalamat na devil fruit na ito ay ang legendary devil fruit na matatagpuan lang sa kaharian ng Elbaf. Bukod pa dyan may binanggit rin dito ni Rox ang tungkol sa Galela na grupo ng mga mandirigmang ancient giants na gumagawa ng mga barko. Sinabi dito ni Rox na katulad nga raw ng Elbaf at ng dalawang legendary devil fruits ay kinakailangan rin nilang matagpuan ang grupo ng mga ancient giants na yon nang sa gayon ay may sakatuparan nila ang kanilang plano na mawasak ang Holy Land at mapabagsak ang world government. Teka hindi ba't kailan lang ay kinumpirma na sa atin ni Oda na si Blackbeard ang anak ni Rox? Hindi kaya ang dalawang legendary devil fruits na to na tinutukoy ni Rox ay ang Yami Yami no Mi at Gura Gura no Mi na parehon na ngayong tinataglay ni Teach? Hindi ba't si Blackbeard na rin mismong nagsabi na kung hindi niya raw matatagpuan ang Yami Yami no Mi ay susuko na lang siya at titigil na sa kanyang pagiging isang pirata? Sinabi pa nga dito ni Blackbeard kay Ace na kahit nga raw sa mga pinaka-rare na Logia fruits ay talaga namang natatangi ang Yami Yami no Mi. Ibig sabihin kaya niyan may katulad rin ng Gomu Gomu no Mi ni Luffy ang Dark Fruit ni Blackbeard na unang pinakilala bilang isang ordinaryong Paramisha type lang, subalit sa dulo ay inireveal na Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika pala talaga. Kung ganun ay hindi pala talaga Logia type ang Yami Yami no Mi ni Blackbeard at malaki ang posibilidad na isa rin itong Mythical Zoan kagaya ng Nika fruit ni Luffy. Dahil dyan may napakalaki na ngayon ang posibilidad na isa nga talaga ang Yami Yami no Mi sa dalawang legendary devil fruits na tinatarget ni Rox upang mapabagsak nila ang world government. Hindi rin kasi natin may kakaila ang malaking pagkakapareho sa pag-uugali ng mag-ama dahil katulad nga ni Rox ay talagang masusi sa pagpaplano itong si Teach at hindi siya basta-basta kumikilos ng walang matibay na plano. Pansinin nyo to hindi ba't sa flashback na ito natin nakita ang ginagawa ni Rox na isa-isang pagre-recruit sa pinakamalalakas na mga individual na kanyang nakikilala sa kanyang paglalakbay? Hindi ba't ganito rin mismong ginawa ni Teach na sinadyang pumuslit papasok ng Impel Down upang paglaban-labanin ng pinakamalalakas na bilanggo sa level 6? At kung sino man nga ang natirang nakatayo sa dulo, ay kanya namang kinuha upang maging miyembro ng kanyang crew. Base dyan may mukhang tumutugma talaga ang layunin ni Rox at ang isinasagawang plano ngayon ni Teach. At ang isang matibay na ebidensya dito ay ang naging sagot ng mga Yonko commanders ni Blackbeard na sina Van Ogre at Katarina Devon
nung nakaengkwentro nila ang isa sa 5 elders na si Saint Saturn. Dito fam, may tinanong ni Saint Saturn ng dalawa kung ano raw ba talaga ang pinaplano ng Blackbeard Pirates at bakit kung saan-saan na lang biglang sumusulpot ang mga miyembro ng kanilang crew. Dito naman fam, may sabay na sinigaw ni na Van Ogre at Devon na ang tinatarget na makuha ng kanilang crew ay ang mismong buong mundo. O diba fam? Hindi ba't kaparehong-kapareho ito nang nasaksihan nating dineklara ni Rox kay King Harald sa kanilang pag-uusap na ang kanyang layunin ay ang makuha ang buong mundo? Ibig sabihin yan fam, ay tinutuloy lang talaga ni Teach ang naudlot na plano ng kanyang ama at sa pagkakataong ito ay ginagawa na niyang lahat upang siya naman ang tumupad sa pangarap ni Rox at ang pangarap na ito ay ang mapa sa kamay niya ang buong daigdig. Grabe fam, ibang klase talagang mag-setup ng mga twist si Oda no? At kahit ilang dekada nang lumipas ay nagagawa pa rin niyang may konekta ang mga eksena na matagal nang nangyari sa kasalukuyang takbo ng kwento. Kahit nga fam ang naging engkwentro ni Garp sa Kuja Pirates ay naikwento na ni Shaki kay Luffy nung unang beses na mapunta sila sa Sabaudi Archipelago. Dito fam ay nabanggit ni Shaki na kapangalan raw ni Luffy si Garp na dati na nga raw tumugis sa kanya nung siya'y namumuhay pa bilang isang pirata. O diba fam? Talagang nakakatuwa na maalala ang mga lumang eksena na yan na ngayon ay mas nabibigyan na ng linaw sa pamamagitan ng mga flashback na pinapakita sa atin ni Oda. Ang isa naman sa mga malalaking tanong natin ngayon fam ay ano kaya ang magiging reaksyon ni Prince Loki sa oras na malaman niyang si Blackbeard pala ang anak ni Rox? Tutulungan kaya ng Accursed Prince si Teach kapag nalaman niya na kagaya ni Rox ay nilalayon rin ni Blackbeard na mapasa kamay ang buong mundo? Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Kaninong crew kaya sasali si Prince Loki? Kay Blackbeard ba? O sa crew ni Luffy? Siguro fam ay malapit na nating makita ang kasagutan. At kapag nagpatuloy na ang labanan sa Elbaf sa pagitan ng Straw Hats at ng Persa ni Im-sama, ay masasaksihan na mismo ni Prince Loki ang nakakatuwang personalidad ni Luffy. At base nga doon ay makakapagdesisyon ng Accursed Prince kung nababagi ba talaga siya sa makukulit na Straw Hat crew. Paki-comment na lang rin pala dyan sa baba fam kung ano pang masasabi nyo sa nakakawindang na mga patikim na to para sa paparating na chapter. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!